Sa 25 pesos mo, Gold Premier Member ka na. I-click na ang Join button para maging Gold Premier Member ka na. Dahil sa 25 pesos mo, ikaw ang laging una. Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Maligaya ka ba? Tunay ka nga maligaya. Bakit mo kang napakalalim ang iniisip mo? Sapagkat iniisip ko, ang sa kanilang kaligayahan, walang patutunguhan kundi kalungkutan. Hindi maaaring mangyari yun. Pinangangako ko sa iyo, habang tumatagal ang panahon, ay lalo na matitingkad ang walang mali kong pagmamahal sa iyo. Wala ka may sasagot sa akin. Ako naman ang masasabi ko ay hindi lamang susundin ko ang aking mga ipinangako sa simbahan, kundi ipatatamasa ko sa iyo ang pag-ibig na kailanman ay hindi ko inihando kanina man. Pati, ba't pa sa gawain hindi pati sa lupa ko kayo nakatuntok? Alam mo pula, kahit saan kami sumuka, kahit saan kami tumuntong ay mari. Yan ay karapatan namin. Sana man lamang, nagpasabi ka sa akin bago kayo pumasok ng bakurang ko. Hindi na kita ginambala, bagong kasal ka. Baka maistorbo pa kita. At saka sandali lang naman kami eh.
O, doon na kayo sa kabila. Sige na. Kasi, ang balita ko malapit na kayo lumipat sa may Hermosa, Bataan. Baka gusto mo ipagbili ang lupa mo kung wala pang tumatawad. Alam mo namang matagal ko nang minimiting mabili ang lupa mo. Alam ko yan. Dahil sa yan ay kaagapay ng lupa ng minana ko. Hindi minana, inilit. Alam mo, Martin, ang lupang yan ay alam ko, yan ay Tika Delfin. Dahil sa pagkakautang sa inyo at sa maigpit na pagpapatupad ng Pacto de Retro, yan ay inyong inilit sa nakakatawang halaga. Tsaka isa pa, hindi naman akin pa yan Kaya ama. At ako naman, hindi ko maaari pagbili ang lupang ito Ito ay magsasali ng pagmamayari lamang sa pamamagitan ng mana. Alam naman ninyong, ito ay nagasali ng dating kura sa ilalim ng kanyang kapangyarihang Diretso Real. Ito ba yung testamento ng Diretso Real na yan? Siyempre naman maaari ko ba makita? Kung talagang kailangan na rin Kaso, marami dyan sa mga Diretso Real na yan Pawang mga uwad. Ano uwad ang sinasabi mo? Ikaw naman kay balo naman sumubo ng sinay mo. Huwag mo intindihin ang subo ng sinay ko. Ang intindihin mo, Martin, kung gano'ng kasindi ang magiging apoy ng panggagato mo. Namaburo ka sa akin. Ang mabuti pa, Martin, iligpit mo na yung mga kagamitan mo, pati ng mga kasama mo. Hey! Dayo! Iligpit nyo na yan, natali sa tayo! Dali nyo! Yan. Basta't sinabi mo, sinusunod ko. Sige, alis na ako. Kumusta mo na lang ako sa iyong magandang bahay. Kay training. Kaya ganito naman ang ulo mo. Ang pinagtataka ko kung tingnan kung bakit mo lang nagsumbong sa iyo na pinasok ng mga ng loob ang kasama nila ko. Hindi mo kaya ayaw na lang parating yun sa inyo. Ang ginawa sa lusod ng mga kodete. Bakit redele na ito? Palagay ko yun ay isang palakas namin. Para hindi sila matulog. Kung bakit magbigay sila ng salapi, tigas at mga niyak para sa mga taong lumundog. Ang harap yun Masyado na matsikot-sikot ang iit ng makin. Bayaan. Dadalawin mo sila. Wasa! Yak ang bahay ni Raimundo Tagapay. Bakit po? Rote! Ay? Tuloy po kayo. Ang pangalan ninyo ay Raimundo Tagapay? Opo. May balita kami na kayo raw ay may hawak na Diretso Real na nagpapatibay na kayo raw may-ari ng mga lupa ito. Mayroon nga po. Tungkol may nakakalang kasalanan ng makahawak noon. Ang totoo po kung daw ay karangalan. Huwag na ko unahan. Wala ko nagsasalita. Napapanahon na. Pagsuray lang yung mga propriedades. Lalo-lalo kay mga Indyo. Kinakailangan madala sa parokya. Pag malaman ang inyong mga hinahawakan, ay lihitimo at hindi sa huwad lamang. Isang parana naman upang linlangin ninyo mga pagsigay ng mga pride. Wala. Kamugutin ang bahay at hanakin ang Diretso Real. Wala kayong karapatang gawin sa amin ito. Sumuli!
Bakit ako si tatay? Matay ka na mga sidiyan. Dahil sa donator yan. Saka lang yan. Narinig ko nga si Gustin. Ano, tawagin mo mga kasama. Sabihin mo, kailangan ko tulungan nila. Oo. Ano ba nangyari? Enes, tulungan mo kung nabas tatay sa kanyang sinitasyon. Oo, tingin ka mo katabi. Ang pain ko. Magandang gabi po, Aling Yanang. Anita? Ikaw pala, Martin. Magandang gabi naman. Kayong dalawa lang yata ang tao rito. Kami nga lang dalawa sapagkat si Andy ay nasa bundok upang magkainin. Nagkakaingin Bakit? May kailangan ka ba? Napadana ko rito. Dinauna ko ng mga kasama kong agrimensor. Sumuga ko para magalaw ka. Pero hindi balik kung sa ibang araw na lang ako magbabalik na ikaw na talaga ang sadya ko. Huwag mo naman masyadong madali ng pagbabalik mo. Ikaw na sana bahala mo. Alam ko yun. Masyadong palabiro ito sa nito Huwag niya intindihin na. Sige, tutuloy na ako. Kung tingkis lamang itay at malapit ang bahay ni Kakaisig, doon makakakuha tayo lang daang at kataming kagamot sa insukan. Huwag ganun na hawak sa'yo ng anak. Pagsikapan mo makabalik sa bayan at bawiin mo ang red surreal. Nanganganan namin ng buhay ng iyong inang kaprasong lupang ayaw kang mahilig sa atin. Maasahan ninyo itay. Katapat ang buhay ko baka sa akin. Anak, lumakad ka na. Paano po kayo? Kami nang bahala sa kanya, Kulas. Alam naman ni Castor ang bahay ni Kaka Eseng. Doon mo na lang ako tagpuin sa pagbabalik mo. Kulas, huwag kang lalakad na hindi kami kasama. Di ako mga angas. Tawagin mo mga kasama. Angel, Peles, tatamin mo.
nandito siya? Dito po ako tingsa. Ano? Ano ba? Po, dito po aking inuto sa Nevada. Dito nga po kami din naman na aking ina. Diyan. Diyan. Nandun po sa loob. Kahit ano nangyari siya. Mapapitin mo ka. Kasana natin ito, pre. Ito po ako, binigyan mo. Kulas. Paano ka natapakan dito? Anong kailangan mo? Ang kailangan ko po ay ang papilahawak ninyo. Yan po ninako sa aming bahay. Ang papel na ito ay dinala dito sa akin. Sa kasalukuyan ay sinusuri ko kung ang pirma ng Padre Gutierrez ay autentiko. Sapagkat ito ay diretso real. Ang ibig sabihin ng may-aring papel na ito ay papatunay na siya ang tunay na may-ari sa lupang napabanggit na dokumento ito. Nalalaman ko po yan. Kaya ito hinihingi ko sa inyo. Sapagkat ang papeles na inimilana pa namin sa aming mga ninuno. Oo. Namana nga ito ng iyong mga nuno. Ito'y binigay sa mga nuno mo na isang kurang may karapatan na pwede rin bawiin ng isang kurang katulad ko. Kaya kung pipilisin mo ako, pwede ibigay ko sa isang taong may karapatan kaysa sa'yo. O mas simpatiko sa iglesia kaysa sa'yo. Hindi mo malakawa yan. Hindi sa akin papinaya kung hindi mo gusto lumala ang dugo dito. Kapag niya kayo, mas tawag pa kayo sa inyo. Hindi ka na dapat mabuhay. Teniendo Aguilar, hombre declaró la gente tirando de promesa. Hace 10 minutos que estamos viviendo, nadie vino a unirme. Una de las autoridades de las montañas, ese coraje, me robó el derecho real que usted me trajo ayer para examinar. Allí todos corrieron a la montaña. Ni una persona de su gente vino para ayudarme a acudir. ¿Qué le pasa a usted? Su evidencia. Mañana mismo, yo personalmente voy a ir a perseguirlo. Bueno, vamos, me acompañan en el convento. Yo no sé qué gente. Aquí me dejado de estar bien cargado. Estoy tirando un estúpido. Nadie, pero nadie, señor. Y ese coraje está ahí, allá, en la montaña. Sila, dito, kung tayo ng patay. Ano? Dahil? Wala po na ako ito eh. Wala ko na ang diretso rin. Ito. Salamat. Akala ko na wabot ang buhay. Pakayangatan mo rin mahalin yan na ako. Nakatanda ng tunay na kalayaan. Saan tayo magkaroon ng kaprasong lupang maangkin. Lupang pagsisilangan ng kanyang mga anak. Ito kong tatanggap ng kanyang katawan. Kung magiging siya sa may kapal. Ipagtanggol mo ang kayarong wala na. Pasapoy niyo. At huwag kang lilis sa landas ng anak. Itan. Hindi ka lang magaling sa pamilya. Mabigyan kita ng katulong. At pinagkakaloob ko sa iyo.
Bagay na pinakain at ingatan ko sa bugang ahal. Sa kabiliman ng gabi ng kagumanan. Ikaw ay mamukay ng mugal na limay. At doon mo matatagpuan. Ay? 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 Mga tigil! Punto! Kuya! Palisay na! May madating na ito! Huwag ito sila! Bakit ko? Wala akong humahabol sa'yo. Tapos nabalita ko nga narito ka sa bundok. Eh, kung gusto mo, wala ka yatang tutuluyan. Doon ka na sa bahay ko. Walang tao ron. Gusto ko na rin magpahinga. O, sige. Penes! Balik! Kakaroon tayo. Mag-ingat ka. Kinabahan siya nga. Patno ba yung kakulas?
Training, sarang mo pinto. Halika. Halika. Ano nangyari sa lakad mo? Nagtagumpay ka ba? Ito at saka ito. Kaya naman, hindi ko maintindihan ito. Ano yan? Kailan? At saka yan. Pamanang bilin? Ano nga yan? Alam mo, naisip ko nga pala, nung ako'y bata pang musmos, pinitapit sa solo sa akin ni Itay, ang pamanang bilin. At yun din daw, ang pilitong pinasasaulo sa kanya, ang lolo ko. Eh, natatandaan mo pa ba? Wala. Hindi ko na. Alam ko yan eh. Isipin ko. May kapala ang siyang una. Pangalawa, ang bayan sinilangan. At saka lamang isusunod ang sariling kapakanan. Ang mga matatanda, babae at mata, pagpupin, ikalang at ipagsanggalang. Ang buhay at ari ng kapwa'y huwag initin. Pang-api lamang ang dahas ay gamitin. Gamitin ito ang binatalang kaibigan. Katulong mo ito sa panganib o takisan. Teka mo na. Ito'y hindi nabanggit namin ito nung araw. Ito yung iyong ibig sabihin ko ito. Kung baka kako ito na yun. Ito na yun. Eh, makaya na nga. Kung sakaling ito ka. Ito ang katipat. Rinig. Ang ginot na ito ay hindi akin. Ito'y akimat ng bayan. Akimat ito ng bayan, Rinig. Sandali lang. Sandali lang.
Ano kaya lasa nito? Aba, di masarap. Masarap yata ang adobo, lalo na kung naluluma. Wala, tignan mo ang ulit sa bawang. Kulat? Kulat? Nandito ako. Ano ba natin ang sinasabi mo? Wala ka naman dyan. Love? Ano ba ang sinasabi mo? Mang Joseph, Bakit ba kulas ka na kulas dyan? Eh, hindi naman ako naalis dito. ikaw ano naman ang ginagawa mong tao ka eh. Ayoko na, tago ko na tago para kang batang munti. O, ito luto na. Pagkakain na kita, kakain na tayo sila. Kulan? Kulan! Asa ka naman ba naroon ngayon? Naglalaroan mo ba ako talaga? Oo. Ba't ka naman ba hanggang ngayon? Hindi ba nandun ka pa lang kanina? Paano ko na naman nakarating dyan? Naglakad ako sa rito. Maglakad daw siya. Hindi ka naglakad. May ginawa ka eh. Ikaw mga training. Kung nakaupo doon, hindi ba ako talaga nakikita? Hindi. Nagugulo ako sa training ngayon. Ano nangyari yun? Hindi ka talaga nakikita. Ikaw na. Hindi ka kumain na tayo. Teka muna. Teka muna sandali. Kung sumuko ko na ito. Sumuko ko na. Ayoko na tama na. Ang maning kalukuhan mo. Ang gusto ko lagi kita nakikita. Hindi na. Ano? No, tayo na. Ano yan? Isa akong magkakahoy na taga rito. Wala daw magkakahoy. Kukunti lang ang bigas sa ating balola. Kaya mga kasama, ako yung nakikiusap sa inyo na kung maaari, konting tipid lamang sa pagkain. Maaari, abuti tayo ng gutom dito kapag... Oh, wala na mahinga ng pagkain dito. At isa pa, hindi natatagal sa training sa ganitong takbo. Kailangan makakita na tayo ng isang lugar na magsisilbing kampo natin. At doon, ayaw na magtatanim. Hindi na tayo ganong aasa sa taong bayan. Alam ko yan. Nakalay-tala ko ng lugar na pupuntahan natin. Kaya matapos tayo makapalangalia, pupunta tayo doon sa mataas na kawayan. Saan yung mataas sa kawayan? Masil! Yun na! Andres, tayo mo sa baba. Kayo ba? Tayo mo sige. Kayo! Sige, baba na tayo. Sige! Lumusin ka na. Bakit? Kaya dito. Ano tayo ba yan? Lola. Ano na, pagkanan? Pwede tayo ka na mag-gawin. Dalawa. Nagkuhanin sinutubo. Baka sakali, pupuntahan ako ito mamaya. Paano kami? Tignan mo naman, Sana. Oo, sir. Sandali lang mga kaibigan. Hindi yata wastuhan yung ginawa. Hindi lang ninyo binayaran yung mga nilamon. Eh, nakuha nyo pa saktan yung bata. Balagkit niya. Natakot mo salita. Sino ka? Ako po'y pangkaraniwang mamamayan lamang. Kaya nakakaintindi ng mabuting kaya. Sino nga nagmata ka niya? Sige, okay, salita. Basta!
Kita mo. Kita mo yan. Diba? Diba? Yes. Ayun. Puray mo mga bata mo sa kapuhan ng mga buwan kawayan. Kailangan magbulat yung ating dito sa loob ng mga. Sila lang na mabuti Baka tumulo pag yan. Habang wala pa tayong maraming baril, ang palayok-palayokang to ang gagamitin natin panlaban sa kaaway. Pupunuin natin ang pagbura. At tatapalan natin ang putik. At pagkatapos ay bilang ninyo sa araw, kapag ito'y tumigas na, ito'y sasabog kapag tumama sa matigas na bagay at makapipinsala sa ating mga kaaway. Tingnan ninyo. Para na mga kasama, upang itabatid ko sa inyo, ang taglay ko mga agimat na pinagkaloob sa akin ang aking nasirang ama, na kinuha ko sa pugad balat na panlaban sa pulo, at isa pang budera. Nagabulang. Wala rito! Wala. Parang ano, di ba? Ha? Kung sakali tayo magigipit, kung magsusupil ng maraming kalaban, ako ko lamang gagamitin ito. Kawawa ang kalaban. Wala siya nagagawa. At sigurado ko na natin. Dali lamang kasama. Ang mga puder na ito ay gagamitin lamang natin sa katarungan, hindi sa karangyaan. Ang pag-asa pa rin natin sa digmaan, inyong ating likas na tapang, kagitingan, ang ating lakas at karalasan. Diba? Ulat! Dapat po ang unang tanggulan ng mga kasira sa simbahan ng San Isidro. Hindi pa sila may pasokin Pati yung simbahan, ginagamit nila. Oo, sobro na yun. Pero hindi bale. May pagkakataon tayo ngayon para magamit natin ang ating pasabog. Ano? Nakita ko na. Kailangan lamang ibiglaan sa lakay. Kung ngayon, huwag ka na sumama. Kami na lang. Para masubok naman natin ang gilas na mamaya. Sige.
Sige, patigil naman. Ano? Ha? Lola. Ano kaya ang tayo mapayapa? Maligaya. Walang siguro sa buhay. Ano ba, Training? Ang ganapin mo ay naang kong pag-ibig sa'yo. Tapos kami ito katong nakaligayahan. Pero ngayon narito tayo. Tungulin na sa kabundukan. Nagtatago. Nakikibaka. At talos walang makain. Hindi yan ang pangarap ko para sa'yo. Ang pangarap ko ba sa'yo yung kapanatagan ng buhay? Kaligayahan. Maligaya naman ako, ha? Hindi lamang yun. At yung ibibili kita ng magagandang hiyas. Katulad ng brilyante, diamante, kinto, pilak, tala ng bagay. Pati magagandang kasuotan, mga seda. Hindi ko kailangan yun. Tama ka na sa akin. Kahit na ang mga pagharap ko nilisim niya ng mga kamutot ng mga kasnila. Meron ka na bang narinig sa akin, Taing? Wala naman. Kaya nga ba ako nagpapasalamat sa iyo na kahit ang ganito naming kapalaran natin, ay buong puso ko naman nakikibahagi sa akin. Tungkulin ko yun bilang asawa mo. Oo, anong pinag-isip mo? Wala naman. Nalulungkot lamang ako sa ating kalagayan. Nalulungkot ka pa ngayon? Kayong kapiling mo na ako? Hindi sa ganun, Trini. Ang gusto ko sana, yung bang huwag mo matapos ang aming pagmamahalang ito. Nasa sa iyo yan, Kulas. At nasa sa akin din naman. Nanto ko na yata. Sige, tulog ka na. Diyan ka muna, ha? Kakausapin ko lang yung mga kasama natin sa labas. Ayoko. Sige. Total, wala namang kwenta yung pag-usapan namin eh. Pwede na pang bukas yan. Sandali lang, ha? Trini, pinakamamahal kita. Pinakamamahal kita. At ikaw naman ay pinakamamahal ko rin. Lumag ba kayo kung nandito na sa rin ngayon? Inahilaw pa ito, pagkanina Kayo po ba si Juanita de Oras? Ako nga po. Sino po sila? Nanay ko po. Kayo po ba ang kapatid ni Andres de Oras? Opo.
Mari ba kayong maanyayahan sandali sa kwartel? Bakit po? Wala po naman. Ito yung investigasyon po lamang. Ano ba? Anak, Huwag wala ako. papahala. Umuwi na ho kayo, inay. Babalik na lamang ho ako. Siniwanan mo na. Kumusta ka, Anita? Wala kang ginawang kasalanan sa inyo o ano naman. Wala kayong karapatan upang ako ibuharin. Ano bang dahilan? Ako man na hindi sangayon sa ginawa sa Anita. Pero mukhang yun lamang ang aming paraan upang bumaba si Andres at patigilan ang kanilang panliligalig at panggugulo sa ilalim ng pamamahalan kulas. Kung hindi niyo kilala ang kapatid, ang ganitong paraan ay hindi sapat na dahilan upang bumaba sa kanyang pamumundo. Kung sa bagay maaaring ialis kita dito sa Piton. Manatili ka na lang sa iyong tahanan. Dahil meron ako namang pwedeng influensya. Sa talaga ito, at naniniwala rin ako na ikaw rin ang nagpakiit sa akin. Mag-iintay na lang akong nang patawad. Kailangan mo na. Maghihintay ka sa wala, Martin. Walang niya ako. Na! Ikulong! Dumarating! Anong balita? Napakarami po. Saan tayo sa bayan? Lulusong muna kami sandali sa bayan. Napakaligaling to doon eh. Naibalita nga sa akin ni na Pelis at ni Minyong at isang araw sa napiit at si Anita. Kawawa naman. Kaya nga kami pupunta ron. Ayaw pa nga gamit si Anita. Kailangan bang sumama ka pa sa pag-iusap nila? Alam mo, training, ang tayo mamundo. Si Alex hindi nagtanong sa atin kung anong pangalan mga susungan. Bilang tugon sa kanya, magandang pakikisama. Karapat dapat lamang naman. Laki makarami sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba akong payagan? Sabihin na lamang natin na sa anumang bagay, hindi kita matatanggihan. Salamat. Plus, nakahanda na kami. Susunod na ako. Diyan ka na. Ano kailangan niyo sa akin? Huwag kang matakot. Hindi umano. What's up? Sino ka? Ano kailangan mo? Nandiyan ba ang pinuno mo? Tingnan sa Salvador. Ano? Bakit? Sabihin mo sa kanya, gusto ko siyang makausap. Sino ka? Sabihin mo sa kanya na ang taong matagal na niyang hinahanap ay narito. Si Kapitang Kulas. Sino ka na? Si Kapitang Kulas!
Wala yata sa lugar at katapangan mo ulam. Inusok mo ang kwartel na nag-iisa. Hindi ba nakikilat at naliligay ang marahang mo, kwadya? Gusto kong pawalan mo ako sa mumbiyan. Si Anita de Horas. Paano ka nalalaman ang tulisan ako? Yan nga marahil, Salvador. Dahil hindi mo nakikita na mga tawang may naliligiran naman ang mga taong ko. Tama! Naramdaman mo yung samarit magsiyan. Kailangan magsupatan pa rin tayo ng lakas. Hindi na kami magtatagal. Upang walang mapinsalaan sa ating harapan ito. Ikaw ba'y papayag sa isang marangal na palitan? Hindi ako maaaring pumayag sa mga reglo. Huwag kang padahas-dahas, Teniente. Magpapalitan tayo. Ibigay mo sa akin si Anita de Horas. At ibibigay ko naman sa iyo ang anak mo si Alma. Andres! Papa! Bakit mo ko anak ko eh? Tayo wala nang maraming panahon, Teniente. Si Anita de Horas. Maintain. Oo. Andres Carrera. Makalalaya ka na. Magmadali ka. Oo. Maintain. Halika, Anita. Hindi ganyan na ating salitaan. Bitawan mo siya. Papa! Kuya? What are you doing? Where's up? Bakit sa kalaw? Huwag ka mag-alala din ito. Makikita rin tayo. Tayo. Sandali ko lang. Manmanan niyo kung siya sa tubig niya. O to. Ngayon babalik na wala kayong dalang balita. Ako nga kami, bilali kayo. Saan kayo pupunta? Tignan ko na. Tignan ko na. Nagpagtanong ka ng taon. Ang mga taon ba? Kung sa tayo pupunta? Ano talaga sabi mo? Hindi na ako magtatanong sa'yo. Naman ko ba? Nagkatatanong mo lang eh. Ay, Ano ba hinanap nyo? kayo nga po. Ha? Sabi na, napag-utusan lang po kami. Bumalik na kayo, ha? Para huwag kayo masaktan. Sabi mo sa amo mo. Traidor siya. Ha? O, sige. Walang niya. Papa! Tuwain. Sa ganitong parang pa kayo nagtatakto. Kinakailangan ko. Sapagkat pinagkait mo sa akin ang pagkakataong dumalaw bilang isang maginoo. Talagang wala kayong modo. Kayong mga Indio. Huwag niyo akong pinitin lumabas sa inyo. Ha? Ganon, ha? Rebelde! Guardia! 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 Paano gagawin yung ano yan? Papa! Vamos a ver si son rebeldes.
Kalma? Kalma? Totoo ba ang sinabi sa akin yung una? Nasa sandaling palawayan ko siguro sa karsel ay hindi ka na natin magkita sa kanya at lilimutin mo siya. Totoo yung baba. Totoo yung baba. Pag-iyak mo yun. Yung baba. Kayaanin niyo siya baba. Sa kapagdala na yun. Sa gumawa ng gulo ng kasayin yung baba. Kayo mamawakay sa akin. Baba. Hindi ko na hinihiling ko sa inyo baba. Palalayan sa kanya. Balit, kailangan tumukat tayo sa ating mga pangako. Lumayo ka na sa bayan ng Luwig. Alang-alang sa aking anak ay hindi kita pinapatay. Wala na akong magagawang higit sa rito. Pero sige, samahan siya sa kanyang tahanan. Kapag kunin ang kanyang kagamitan at yan sa liwanag, tandaan mo, ayaw na kitang makita dito sa bayan ng Santa Ines. Kailan ba? Kapag katarungan ang pinag-uusap, yan ang yung nakatakdang araw. Una-una nga lang. Dito, takot na rito. Ayun, sige nyo. Hoy, ikaw! Bakit ka rito? Nagkabayang ka, ano ginagawa mo rito? Tumakas ako sa bilangguan. Nahanap mo si Kapitang Kulas. Bakit to? Bakit to? Doon kayo sa akin. Kaya minabuti ko siyang dalhin dito. Ito ang pangalan mo, kabayan? Luis Binoyo po. Nag-aaral sa Manila. Natigil po ako sa pag-aaral dahil sa digmaan. Si Sam Binoyan, nakagas ng Simeon. At lumiligaw sa anak ng Tiniente Salvador. Makakastila ako ngayon. Hindi po. Ako'y napit dahil sa paninindigan ko sa ating bayan. Mayroong paniwalaan. Isa kang ilustrado. At tutol sa digmaan. Hindi ba? Inaamin ko na ako'y nagkamali noon. Kaya ako pumunta rito para sumapi sa inyong pangkat. Kay Kapitang Kulas. Meron bulaklak ng iyong dadig. Subalit, nasa na nga sa iyong dadig? Ikaw ay isang espiya. Kailangan sa'yo patayin. Huwag ka makas. Kalagal mo siya. Ha? Kalagal mo. Ano pangalan mo ulit? Luis Binoyo po. Pasamantala ka namin tatanggapin dito. Subalit ang lahat ng mga kilos at gawain ay susuriin namin. At hahanapan kita ng katibayan na ikaw ay isang Pilipino. Isang tunay na Pilipino at tunay na makabayan. Naintindihan mo? Opo. Kung katibayan po ang kailangan. Sapat na po ba ito? Nagkala.
bakit pati lalakad kami yan? Gusto mo nakabuntot tayo nakabuntot? Kuya, wala naman akong ginagawa nito eh. At saka isa pa, gusto ko lang ang makatulong sa inyo. Ang sabihin mo, ang gusto mo, pag may nakasiksik ikulas. Hindi ka ba mahihayanan? Kasi nangihihitan mo sarili mo sa isang taong may asawa. Hindi naman ah. Saka hindi ko naman pinapapagitan si training ah. Hindi naman ang hanapan nito ulas ang damdamin ko. Ibigin mo sa tahimik. Walang nasasaktan. Ay hindi ka nalalang. Miski na, yan yung malaking kailan. Napakagaladong tao na po naman. Sa akin ay wala silang nangalata. Pero pag nagkaroon ako ng magkakataon, hindi ko ikahihiyan ipagdapat kay kumasamang sa loob ko. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero masasabi ko sa'yo, pabayaan mo naman tumahimik yung mag-asawa. Noon ang babanggitin sa akin, baka sasama ng loob ko. Lalo ko kayo sadyain. Federasyon! Federasyon! Okay lang. Kayo po lamang ang tanging makapagbibigay doon at nakabungang ginawa sa aking anak. Maliwala po kayo ng pulas. Tinungan ko ang mama. Hindi ako titigil hanggang dito nagbabayad sa akin mga kamay. Tama yan. Hindi ako titigil hanggang hindi ka nagbabayad sa akin mga kamay. Nagsalisay na ninyo sa akin ang buhay. Alam ko na ako kung anong gagawin. Federasyon. Nakala mo ba na una kita makikita sa aksidento? Nagangamba nga ako. Na baka kung ano nga mangyari sa'yo. Hindi nga nagkapilang. Tama lang, tama. Anita, bakanin mo. Mamalari. Salamat po. Marami po salamat. Andres, Minyong, Reles. Bumuka kayo ng bayan. Ang iyong kasalanan, Padre Aguila, ay hindi sakop lang ang regalo ng Tony. Unang-una, ikaw ay alagad ng Diyos. Ikalawa, ikaw ay isang tayungan. Subalit ang tungo naman kung gaano marumi. Harimari-mari magkasuklam-suklam ang ginawa mo sa batang si Binarasyon. Hindi ko alam kung anong parusa yung agawat ko sa iyo. Gayun pa man, nagpahanda ko ng 2 kabayo sa aking taungan upang iwat ito hanggang sa hanggalan ng bayan. Konsensya mo ng bala sa iyo. Padre Aguilar, minsan ay nakaligtas ka lang sa akin. Ngayon ay makaliligtas ka na naman. Sana wag na tayo magkita kailanman. Alpasan siya. Para ganyan. Ang Diyos. Ay!
May sinunod ka bang pula? Wala. Ito nga nadala kong puti. Kukunti lang eh. Ano yan? Nakakita ko ng ilang pirasong tayo sa aking balutan. Eh baka ikaw kung makatapusin ako ng mga ilang pirasong baro-baroan sa bigkis. Baro-baroan at tikis? Siguro na. Ang iningin sabihin, nagdadalang tao ka na. Oo, kaya pati pagkain ko nagiging masulan eh. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo at ipagluluto kita kung isang kapling lamang. Totoo? Totoo. Ang lahat ay gagawin ko, lalong-lalo na kung para sa inyo ni Kulat. Salamat. Ako talagang unang makakabati sa'yo. Sana'y maging maligaya ka, lalong-lalo na kung itong mga umahapli. Ewan, nagulit. Sige. Kahit ito na sunulit, gagamitin ko na lang. Ano ka? Nananamit ka rin? Ano yan? Bandera. Nagagawa sa akin ni Kulat. Pinagagawa sa'yo ni Kulas? Oo. Madaliin ko rawat. Kailangan na niya. Sige ha? Ang mga tauhan sa San Simeon at yung mga galing sa kwartel ng San Isidro, nailipat na ako sa Santa Ines. Santa Ines? Maliit na kwartel yan galing na tayo dyan. Oo nga, noon maliit, pero ngayon malaki na. Nakapagdagdag na sila ng malaking pader. Ang mga armas, napakarami ng kanilang armas ngayon. At doon na rin ang ginawang tanggapan ni Teniente Salvador. Galing. Angel, ayusin mo yung mga tao. Sabihin mo, magdala sila ng maraming punlo at saka yung mga bagong pasabog natin. Titingnan natin kung ubra yan. Yeah. Opo. Paghahanda na rin kami. Kapitan, pwede mo ba akong sumama? Kasi ibig ko sanang makaharap ulit si Teniente Salvador eh. Ang magkakaroon ng mga guardia. Ikaw magta. Ganito. Yes. Ang maraming ano. Ikaw ba ako?
Marcelo, ito yung atin na ngayon. Hindi mananatili dito hanggang sa akin pagbabalik. Amin nyo, sabihin mo sa mga mamayan na ang pamamahala ng bayan ay ito'y magiging tahimik. Pamamahala ng Pilipino sa Pilipina. Masusunod ka. Andres, maganda ka na ako na pananagdaan. Trabahan mo lahat ang mga armas. At kung kailangan mo mga tauhan, may patagalan pa kita. At yung mga taong nais tumapin sa atin, ay tanggapin mo sa pangalan. Mga kapitan. Mga kasama, si Teles ang siyang mamumuno na sa inyo. Oh! Mga kanabayan, ngayon ay tahimik na ang nayo ng Saroque. Sapagkat hawak na namin ang kwartel ng Santa Ynez. Kung sino sa inyo ang maapi, pumunta lamang sa kwartel kay Kapitan Kulas. Kaya ipagpatuloy ninyo ang pang-araw-araw na gawain at naway kampi ninyo ang katahimikan ng ating bayan. Ang biglaan. Ang kamatayan. Ay walang tungkuan. Hindi ka dapat mamatay, Trina. Napakalamas lang ka na ligaw sa mga pain. Hindi ko lang. Nandito na lang mga to. Salamat. Nakaunting pa na. Iniwas ka na. Wala na akong malalaman. Magkaligayahan. Ngunit ko. Maligaya. Nakamunto. Sa piling mo. Ang anak yan, Tuhan. Nakunting pa daw. Ang anak natin. Ang pag-iibig talaga mo sa amin. Ang naiiwan sa'yo. Anita. Pinatawag mo. Ikaw yan.
Pag-ipunan! Huwag na! Papasukin sila! Tuloy ko kayo. Maraming salamat sa inyong kagandahang loob at sa inyong pagtanggap sa amin sa inyong kampo. Sa inyo po magiting na General. Ang aming bitual ay laging bukas. Pati po ng aming mga puso. Salamat. Kayo po ba yung nagsikain na? Nakarawat na kami. Salamat po. Kumain kami sa aming kampo bago kami umalis. At kami po'y nakapagbaon na rin. Una-una po'y nais ko kayong batiin sa pagsugpo ninyo sa sugod ng mga Kastila. Pangalaway, nakikiramay ako sapagkat maraming nalaga sa inyong mga tauhan at ang inyong minamahal na may bahay. Paano po nakarating sa inyo ang balitang niya? Dito sa katahimikan ng kabundukan, ang balitang ganyan ay kasing bilis ng hangin. Subalit, hindi ko na mahihintay pa ang hangin niya nang siyang magbalita sa iyo na bumagsak na ang Maynila. Paano po nangyari yan? Kasalukuyan nagdirigmaan ng mga Kastila at Amerikano. Kaya umabot sa ating lupa ang kanilang labanan. Hindi pinayagan ng mga Amerikano na makapasok ang ating hukbo sa Maynila. Ito ay naging dahilan ng malaking hinalakitan. Kaya sa palagay ko, kailangang lagi tayong handa kung sakaling makalipas ang kaunting panahon at lumabas ng lantaran ng tunay na adhikain ng isa't isa. At tuluyan tayong mapilitan na makipaglaban dito sa mga bagong dating na nagpapanggap na ating mga kaibigan. Mukha naman po tayo nabibigla lamang sa nagiging init ng labanan. Kayo na rin po may sabi na sila'y katulong natin sa paggupo sa mga Kastila. Alin bang hukbo ang dumaig sa mga Kastila? Sa mga puok ng Santa Ines, San Bartolome, San Isidro, Santa Rosa, Santa Clara. Sabihin mo sa akin, Kulas. Hindi ba ikaw? At ang ilan mong tauhan? Kami nga po. Ano po ba ang gusto ninyo mangyari? Manatili ka rito. At kung sakaling ikay magipit ng iyong mga kalaban, iurong mo ang mga tauhan sa parting Batangas. Isabi mo sa aking mga tauhan at magkasama tayong lalaban. Sapagkat ako'y hindi susuk hanggat may laman at dugo ang aking katawan. Masusunod po, General. Pabaya po ninyo sa akin ang mga gagawin ko rito. At kung talagang kailangan, saka lang po ako susunod sa inyo. Kulas, may mahalagang pinaabot sa iyo si General Aguinaldo. Ang pistolang Kastila. Bilang kanyang paghanga sa iyong kagitingan. At kasama niya ng isang katagang kapitan. Hindi lamang ng iyong samahan, kundi ng buong revolusyonaryo ng Republika ng Pilipinas. Patnubayan ka naman ninyo. Sa handog at parangal ni General Emilio Aguinaldo, ay pipilitin ko po maging karapat-dapat sa kanyang pagkatay. Siya, ako'y lalakad na. Nakarangan na. Hanggang sa muling pagkikita, General.
Bill. I got this native who's been following me around, and he keeps talking about single authority, land assessment. I don't know. Well, maybe you better have a word with him. You're the boy with the interpreter. Come on, Ricardo. Let's go see what this is all about. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Ito si Official Turbasol. Na maaari niyong maaari niyong panunagan ang ibig niyang sabihin. Kumusta ko kayo? Halido. Kumusta ko kayo? Sabihin mo sa kanila na kung ano man ang kailangan nila dito sa ating lalawigan, lalong-lalo na dito sa ating po, ako'y nakahandang tumulong sa kanila sa lahat ng oras. This is Mr. Manoto, the former assistant to land assessors, and he offers his services to right-hand forces anytime and anyway. Well, good. Very good. You tell him we'll notify him if some opportunity comes up, perhaps in food setup. Tatawagan na po kayo pag kailangan na. Sabihin mo rin sa kanila na kapayapaan ang kailangan natin, hindi gulo. Mr. Manoto says he wants you to stay here to be peaceful. Well, thank you. Thank you. Kagaya ng gulo kagabi sa prosesyon. Like the trouble the procession was like. Huh? Alam ko kung sino may kagagawa nun. You know, supposed to trouble. Who? Si Kulas. What's Kulas? Huh? Kulas? What the hell are you talking about? Siya may kasalanan. Si Kulas. It was his fault. Well, now, that certainly makes a change in things. We'd like to meet this Kulas fellow. In fact, we'd like to have his cooperation. After all, that's why we're here, to help you people. Magaling ba ho? Pag kailangan na hinarap si Kulas, ayaw pa sa tabihan. Does he know him? Kailangan na ho nila. Si Kulas. Alam niyo kung nasa si Kulas? Well, you tell Mr. Manotok here that we'll be getting in touch with him very soon. Salamat daw. Thank you, Mr. Manotok. Okay. Salamat. Salamat. Let's go, Jim. All right, let's move those lines along back there. Get those requisition slips out and tell them to pick up the supplies in the morning. Mr. Manotok, is that Kulis's camp? Alam niyo ho, matagal na ho silang naninirahan yan. Pero walang nakakaalam. Ako lang. Ilang beses na nilusog ng mga Kastila yan. Pero hindi nila nadadaig ang pangkat ni Kapitang Kulas. Kung hindi lang kaibigan ko kayo hindi ko sa inyo ituturo yan. Yeah, thank you, Mr. Maratak. From nothing. Nilalagad ko sa inyo yung agrimensor. Baka makalimutan nyo. Ano ito tatlong araw? Ay, sa laki mo yun. Magdadala tayo ng mga Sino ba mga yan? Diyan ang mga Amerikano. Tingnan mo. Huwag niyong kalabanin. May dalang bandilang puti. Lieutenant James Drucker of the U.S. Cavalry stationed here in Laguna. Now, we understand that the local government is under your control. I would like to talk to Captain Kulas. Our commander, Captain Ferguson, would like to invite him to dinner to discuss peace and a basis of cooperation. Yes, Lieutenant Drucker. At inaanyayahan niya at ni Commander Ferguson si Kapitang Kulas sa aming kampo upang pag-usapan ang tungkol sa kapayapaan at pagtutulungan. Sandali lang. Ano kailangan nila? Ang gusto niya mga Amerikanong yan, makipanayam sa'yo. Kailan? Sa makalawa ng gabi. Sa kampo nila. Alam mo lugar nila, di ba? Oo. Doon mo darating tayo. Yan ang pagkakataon para makalaro natin sila. At tuloy malaman natin kung anong talagang kailangan nila sa atin. Sabihin mo sa kanila, kabayan, darating si Kapitang Kulas. They are coming, sir. Day after tomorrow,
Not tomorrow. Day after. Makalawa. Hindi ba sinabi nila? Thank you. Thank you very much. Let's go. Visiting our outpost and giving us the opportunity to prove our friendship. So, Ricardo. Yes, sir? That's all right. I'm the interpreter for Kapitan Kulas. Part. Ang sabi ko nila, nasisiyahan daw sila sa pagparito natin. Dahil ang kailangan daw nila ay makipagkaibigan. We have shown you our books and our medicines. These are for your people. Ang mga naipakita na raw mga libro at mga gamot ay para daw sa mga nangangailangan nating mga kababayan. These are our gifts to our friends. Yun daw ang handog nila sa mga kaibigan. Sabihin mo salamat. Kapitan Kulas says, we are grateful. Sabihin mo na nakakita rin ako ng mga baril, puno at malalaking armas. Hindi nakahanda para sa kanilang kaibigan. Are your guns and your bullets and big guns also for your friends? No, no, no. Those are for our enemies. Hindi raw. Para sa mga kalaban. Kalaban, hindi ba daig na nila ang mga Kastila? Kaninang nakahanda yun? Ayun. Right now, who are your enemies? Well, right now we have no enemies, but time and circumstance will determine it. Sa ngayon daw wala raw silang kalaban. Panahon lamang at pangyayari makapagsasabi. Sabi mo hindi. Sila ang makapagsasabi. We hope we will be friends for a long time. Well, the translation is... Well, that's all right, Ricardo. That's all right. We can talk about that later. Shall we have something to eat? Eat. Hindi, busog ako. Ang gusto ko sana, maimbitahan kayo doon sa amin, paminsan-minsan. Sige, sabihin mo. Kapitan Kulas says we can visit them anytime. Oh, we will. We definitely will. Noong una, puting Kastila. Ngayon naman, puting Amerikano. Kapwa laban sa kaimangkin. Hindi nga sila lang iba. Kaya pa man, nabuhala sa aking isipan na ako'y makikitungo sa kanila. Mapayapa tayong mamumuhay na kasama ang mga dayuhan na yan. Subalit, pag namasdan natin na may paglililo at kasakiman ng kanilang pakilos, dugo nila at dugo natin ay muling lilikwag. Sangayon ba kayo? Sangayon. Pinalayas po kami sa lupang aming sinasabat. Lupang simula pa sa aming pagkabatay, sinaka na ng aming mga magulang. At ayon sa aking angkap, ay sinaka pa rin ang kanyang mga ninuno. Eh sino naman ang nagpalaya sa inyo? Utos daw po ni Ginoong Martin Manoto na di umano'y nakabili ng aming lupa. Tumiraw po ay mga upahan lamang. At nang sabihin namin nais namin bilhin ng lupa, ay tumanggi sila. Ayaw naman ng humayag na parti-parti ng lupa. At hindi naman kami maaaring makipagpatuloy ng pagsasaka dahil sa binabalot kami sa utang. At sa bilis ng tubo nito, kailanman ay hindi namin mababayaran. Sa ngayon, wala tayong magagawa, Mansko. Iyan ang pamamaraan ng kapangyarihan at kasal. Subalit, darating ang araw na iyan ay tutuwid natin at magiging pantay-pantay ang pag-aari ng mga lupa.
Walang sukdulang mayaman. Walang lubusang mahirap. Walang makahari. At walang tupa. Yan ang ipinaglalaban natin. Kapag yan ay nabigyan na ng sapat na kalunasan at kalunasan, yan na ang magiging simula ng ating pagkain. Salamat po sa inyong paanyaya. Hindi ka makatulog? Hindi nga eh. Puka. Natawag sana kita kanina. Hindi na kailangan. Sapagkat kusa akong paparito. Alam nga, kanina, hanapon akong malungkot ka. Balisa. Parang magulo ang isip mo. At matuwa ko na aminin mo man sa akin na hindi. Ang kailangan mo. Alam mo, pagkat kailangan din kita. Hindi kaya pagsatalo, mahal. Ang damdamin ko ito. Hindi ko lang. At pagkat ang nangyari sa inyo, Trina, ay isang magandang pangarap. Isang gundo ang panaginip. At dahil sa malupit na tadhana, ay naglahong parang mula. At ikaw na naulila, ay nangangailangan ng pag-aaruga at tiwit ng isang nagmamahal. Alam mo, Kulaan, ako man, naulila na rin. Mula pa ng ating kamusunahan sa iyong pagmamahal. Dito ako natutulog, Kulaan. Hindi mo ba ako narinig? Dito ako natutulog. Dito ako natutulog. Tunawin mo ang parang kandila sa init ng iyong katawan. Anuin mo ang kulang mo sa katanghalian ng iyong araw. Kawin mo kailangan. Tuloy mo ako sa katang kulas. Hoy, bago dating! Kakalaman mo sa kami ng kulas! Patuloyin ko muna! Sino siya? Tuloy ako. Pagkatigil ko ay katang kulas. Pinitikin niya. Ang karoon ng pagpatis. Puro pakilay. Tuloy niyo siya. Patuloy daw sila. Hindi ba ikaw si tabakla ng gulo sa aming kasal? Kuminahang wakulas. Ang pagsasauli ng hiyas ng iyong asawa ay bilang pagpapatibay ng unawaan namin ng iyong ama. Ang ibig ko sabihin ay ang paglusob namin sa inyong kasalan, ang gusto lang namin ay mapagtakpan ang kanyang abuli sa amin laban sa mga Kastila. Salamat sa iyong pagpapaliwanag. Tatanggapin ko ang hiyas na ito
nakalakip ang pagluluksa ng aking puso. Sapagkat ang asawa ko na may-ari nito ay nasawi na sa digmaan. Nakikiramay ako sa iyo, Kulas. Kapitan Kulas, sumabog na ang digmaan ng Pilipino at Amerikano. Nais kong umanib sa inyo sa labanang ito. Kung puso ko kayong tinatanggal, lalaban tayo hanggang sa uling patak namin. Mga kasama, tanggapin sila! Kumain sa amin. Salamat. Tara. Yan, tara mo. Yan. Kapitan! Kapitan! Hinihiho na kayong tulot si Doña Virginia at pati na mga kasama na makapasok sa ating kuta. So, pasok ka. Kapitan Pula, ako si Virginia, ang asawa ni Piñate Salvador. Alam mo to, masaysayan na yan. Nakikirami po ako sa inyo. Ano to may paglilingkod ko? Narito ho ba ngayon si Luis? Si Luis. Andito po siya. Isip po siya sa mag-meeting kong kasama rito. Luis, may bisita ka. Luis? Luis? Alma? Magandang hapon mo, senyora. Utang ko ang buhay ko sa inyong asawa. Alma? Kapitan Pula, ang dalawang bata ito ay ulila na.
ang kanilang mga magulang ay pinatay ng mga Amerikano. Kapagkat napagbintangan na espiya daw sila ng mga Pilipino. Maaari ba natin sila isama sa atin? Isang ulan, tagal sa amin namin kayo sa bawan. Pwede mo kami sumama sa inyo? Bakit hindi? Kung maaari nga lamang, ang lahat ng mga kamataling may sama ko sa paglilipat po ako. Kapagkat tayo ngayon ay nagbubuo ng isang bayan. Isang bayang malaya at walang mga api. Bayan para sa mga kabataan. At sa mga kabataan pa susunod sa inyo. Luis, samahan mo sila sa timbagan. At tira mo sila sa isang bahay. At pagdaan natin doon bukas, sumunod na sila sa amin. Sige na. Salamat, Dok. Maraming salamat, Kapitan Kulas. Panahon na ngayon upang ilagak ng ulit ang lagi matay kinatulog sa amin. Magandang ko lang yun. Na ang ikaw-ulan at ikabubuti natin bayan ay hindi mo uuwas o magitan ng mahal. Kailangan na tayo mag-imaksik na muli. Tayo lalaban ng dugo sa dugo. Buhay sa buhay. Upang sa gayon naman maging karapat-dapat tayo sa tatamasahin nating kalayaan. Pres, Peles, mag-apuna na kayo at maghanda ka ng palulog para sa pook na ito na naging bahagi ng ating buhay. Nasa gayon huwag lang pakilabangan palang mga kaaway. Sige na. Sino ang isla kayo? Pagkali kayo! Sige, magkulog-kulog! Magkulogin namin ang bahay nito! Kailangan ni Kapitay, pagkasi ko lang! Ay, walang matigas na ngayon ito! Ang gusto na sila! Ang pinakapagaling! Pinakamarunong! Hindi na kami kumain siya tumapan si Mate! Sige, tulog niyo! Yan ang panibagong kwapo na ginagamit nila sa siya. Kaya binuksan na ang aking oran. Brad, alam na ba ni Angel kung kailan magpapapulit ang ating mga kamay? At nalilis ng mga Amerikano, akala nila may kalaban. Sa kalaman tayo siya. Sa matibang ito, para sa akin, hindi ba ito? Nalilis ko. Ang tama ito din. Hindi mo sa kanya, hindi ko sa kanya. Hindi mo aagin lahat. Hindi ko naman ako. Ako. Ano? Ano ang malaya?
Laro na sila kulas niyan. Oh, sumba kayo. Ito tayo. Dito rin sabay. Ali, sarap. Bakit ko kilo? Hello? Pagkatapos namin, hindi mo kailangan nakaimbak ng panahoras ba? You here. Stand there. Keep guard. You, over here. Come here. You keep guard over there. Come inside. They say it here. If anything could happen, report to me at headquarters. Well, no more. Let them look back in the You will be safe here. Come inside. Yeah. Ayaw kong makakalaban sa'yo. Pero may alimat ka. Ako, ginagawa. Huwag ka na pa rin sa laban. Maaaring paglipas ng napakahabang taon, ay dumating ang araw na akong si Kapitang Kulas ay ipagpalagay na isang bungang isip lamang. Isang alamat na hindi talagang nagtaglay ng laman at tubo at nakibaka sa mga paaway ng bayan. Subalit ang katotohanan ay sa pinakamadilim na gabi ng pagdurusa ng bayang Pilipinas, nagkaroon ng maraming Kapitang Kulas. Hindi isa lamang, kung hindi daang mga bayaning kauri na nagmalasakit sa kapangalan ng kamay at nagpalay ng kanilang buhay na walang pag-atubili upang ang kanilang bayan manitili lamang ng ulan. Malayo pa ang laluwas na tatahakin ng bayan. Malayo at matangay. Malayo at mahilig. Sana'y ang buhay at ipiliin ng bawat isa ay maging ganglaw sa landas na ito ng bansa.